Ligtas na nakauwi ng Pilipinas ang ikalawang batch ng mga Pinoy mula sa Gaza. Pero ilang Pinoy ang hanggang ngayon ay di makalikas dahil sa patuloy na bakbakan ng Israel at Hamas. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Masayang sinalubong ng mga kaanak si Gemma at Palestino niyang asawa at dalawang anak sa NAIA Terminal 3 kagabi. Kabilang sila sa 41 Pinoy at 7 Palestinian na nakauwi mula Gaza. Ito na ang second batch ng repatriates na ligtas na nakatawid sa Rafah border crossing. Kwento ni Gemma at ng kanyang asawa, sa 30 taong paninirahan nila sa Gaza, ito ang pinakamahirap na pinagdaanan nila roon. Pag may war talagang mahirap yung mag-stay ka doon. Dinestroyed ho lahat doon, lahat ng mga building. This war, the most dangerous. They are killing civilian, only civilian. They did not kill even one soldier. Just they are bombing the towers and the people inside during the day and during the night. Nahirapan pa silang makauwi dahil unang pinayagan lang na makalipad ay ang mga Philippine passport holder. Mga anak ko ayaw nilang sumama kung hindi kasama yung papa nila. Kaya nang payagan silang makasama ang Palestinian nilang asawa, todo pasalamat si El Jamal sa tourist visa na pinagkaloob ng Pilipinas sa kanya. I want really to thank President Marcos and his administration and his government. What they did for us really was a great effort. Even the Arab, they did not did that to us. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pag-uusapan pa nila ang mga hakbang kung sakaling hilingin ng mga Palestinong kasama sa repatriation na manatili sa bansa ng mas matagal pa. Kung gusto nilang mag-apply bilang ng refugee status, ang Department of Justice po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na dudulog at mag-aaral sa kanilang request. Sa kabuuan, 75 Pinoy na ang nakauwi na sa Pilipinas mula Gaza Strip, habang mailan na naghihintay sa Egypt. Meron na lamang 39 na Pinoy na naiwan sa Gaza. Nag-aalangan para umuwi ang mga ito dahil baka maiwan ang mga Palestino nilang kaanak. Inaasikaso na raw ng pamahalaan ang kanilang pagtawid sa Rafah crossing. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.